Akalain mo, tapos na ang 2016, 2017 ng mga bears. Man, another 365 days in a year. Tapos na at ilang beses na tayong nabakbayat, nag-enjoy. Dami na nating nakita. But wait, there's more. Dahil there's another year. Man, there's 12 months. And you've got 4 weeks in a month. So that's, ang dami no, biyahe natin, mga biyahero. Pero gusto ko lang talaga sabihin, you know what? How about we stop with all the hotel accommodations? Let's stop with those very fancy restaurants. You know what? Let's maximize the great outdoors. This year, yun gagawin natin. Handa na ba kayo? '17 na! And the new year is always the best time to reinvent. Ready na ba kayo sa bakasyon na labas ng iyong comfort zone? Naramdaman ko yung parang, welcoming you as a tourist. Parang enjoy kayo dito sa aming magandang isla. Yung tipong go on an all-out adventure. Tapos sa great outdoors ang inyong destination. Ngayong gabi, walang magabong hotel rooms. Walang nag-uumapaw na international buffet. Kumbaga, minsan lang sa buhay namin na may ganito na kasama ko po kayo. Ay di, linggo-linggo po, babalik po kami dito. Okay rin po. Hakatin mo sa gitna. Kakainin mo isa. Kakainin mo din isa. Sarap ng base. Sarap ng sauce. At walang expensive extreme activity. Napakaganda ng kulay. Ang magpapasarap sa biyahe nyo, sangkatutak na experiences with the locals. Ito ang ultimate travel bucket list nyo for this year. Ano nga ba ang pinaka-wild adventure natin noong 2016? Eh ano pa? Hindi sa'yo hindi sa akin, kundi sa Kenya. Mula sa kinatatayuan ko, nakakamanghang isipin na ang payak ng lugar na to ay tumatak hanggang sa kalawakan. Isang sabana ang Lake Nakuru National Park kung saan protektado ang mga hayop na nakatira. Game drive ang pinakasikat o must-do na activity dito. After 5 minutes sa ating first safari experience, ito na kami ng dalawang leon. Usually like these ones can be brother cousin. When the females give birth, they give birth slightly at different almost at the same time of the year, and the young ones can nurse from either mother. Ano sa totoo lang may hangover pa kami sa aming safari or African experience just a few months ago. Dude, yung game drive, yung nakita namin, yung big 5 animals. Isang kakaibang experience din na napakagandang accommodation na outdoors ang dating. Sobrang kakaiba yung tinutulungan namin yan dahil no key, only zipper. Stig, papasok ka. This is a king-size bed, good for 2. Walang aircon, but the ventilation is fantastic. If it gets cold, just zip up. Itong covers na to, no problem. Now, you don't have to worry about mosquitoes or insects dahil meron din silang kulambo.
luggage area. Pwede mo lagay dito. I-hang yung clothes mo rin dito. You have your safety deposit box. And your bathroom! Kala mo, walang bathroom! Hey, this is glamping! Alright, this is the original glamping experience. Strong water, fast hot water then. In conclusion, in summary, it's a tent, but it's not your usual tent. Yung nakipag-bonding kami sa Masai Mara tribe. Man, kung pwede na natin balikan yung memories na yun, actually pwede dahil meron kaming marami pang mga videos na hindi napasok. Ready na kayo? Isa ako sa mga mapalad na nakipagkwentuhan sa mga piloto ng aming Kenya Airways flight patungong Nairobi, Kenya. Maliban sa Big Five, ang dami-dami, as in, ang dami-dami rin naming nakita ng iba pang hayop sa aming Kenyan safari. Check out the different kinds of antelopes. We even saw this eagle playing with a snake. Ayon sa aming guide, hindi niya raw kakainin ng ahas. May pagka-curious din pala ang mga agilano. At para mas makompleto ang ating great outdoor experience, na ibahagi sa akin ng Masai tribe ang gamit ng iba't ibang halaman sa kanilang lugar. This is a mosquito. Mosquito. One lady, come. One lady. A vegetarian lady. You can eat it. Yeah, this lady is got a sex change in Bangkok. So this one, so the women, we put them different. The women here and the men here. So this one, when you have any wedding in the village, we put on the sun, we dry them. So after when it dry, we get a rough stones. We do like that. Then after that, we get a fat from the sheep. Enough fat. Then so when you have a wedding here and the women, things like that. Ah, okay. Yes. Pork sausage. Pork. Ooh, okay. Okay na, pwede tayong lumipad papuntang Manila. Sulit na. Paano kung sasabihin ko sa inyo na di nyo na kailangan ng time machine para maglakbay sa isang ancient country na makalaglag pa nga sa ganda? Man, katulad na sinasabi namin sa inyo, di ba? Parang always try to meet with the locals. That's what happened when we went to Jordan. Meron tayong nakausap na local Bedouin actually sa tuktok ng isang bundok doon sa napakagandang lugar na Petra. Here's more. What's your name? Muhammad. Mohammed. Andrew. You're welcome. Ang mga Bedouin ay isang tribo ng mga nomad. Sa ngayon, nakatira sila sa tuktok ng Petra. How old are you? Me, 16. 16? Yeah. And you're Bedouin? Yeah, we are Bedouin. We live in the cave. You live in the cave? Yeah. Until now, 25 people live in the cave. Susunod! At naka-setup na yung camera. Ayos natulog ba kayo? Ang bigat, anak ng tinapa. Ang bigat! Galing Planeta Earth po ba ito? Galing sa ilalim ng lupa po. Parang rice terraces pero waterfall. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Like what I said, di ba? Parang find, there's great joy and satisfaction in just basking yourself sa luxury ng mga, five-star accommodations, really good restaurants. But there's also that joy and satisfaction na hinahanap mo kapag wala lahat yun. Yun yung experience namin sa Pulido Island. Napasabak ako sa isang island adventure sa isa sa mga nakatagong isla sa Quezon.
we will put our biyahero skills to the test as we explore Polillo Islands. Welcome to Infante Quezon, ang ating jump-off point patungo sa Polillo Group of Islands. Dito sa Infanta Public Market, maaaring mahanap ang lahat ng kakailangan ninyo para sa inyong biyahe patungo sa iba pang isla ng Quezon. Para sariwa pa ang baon niyong pagkain, mabuting dito na kayo mamili. Dahil tabing dagat ang probinsya ng Quezon, karamihan daw ng mga tao sa probinsya ay mangingisda. First task, magtayo ng tent. So, basically, pag bago ka mag-pitch ng tent, make sure tingnan mo yung ground kung free ba siya sa mga bato or anything na protrude sa ground. As much as possible. Gusto mo nabuko-buko, flat na flat. Flat na flat. So this is a good spot. Yes. Sarado mo muna yung screen para hindi na pumasok yung mosquito. Second task, gumawa ng bonfire bilang ilaw at proteksyon na rin mula sa mga hayop sa isla. Ang parami kasi klase ng bonfire eh. Okay. Meron kasing tinatawag silang criss-cross. Ito yung nakaganon. Parang yung kalimitang ginagamit sa pag nagbibilad ng kahoy sa probinsya. Diba? Criss-cross. Sa ibang lugar kasi, tinatay nila na nakaganyan. Kasi kaya ganun yung tsura niya dahil iniikot yung hangin. Hindi malaman saan pupunta rito. Minsan lang dito yung hangin. Basically, napukulog siya. Hindi siya biglang papasok dito. Doon lang nakokontrol lang. Iniikot lang yung hangin doon. Most likely, gagawin natin is tipi na rin. Ito muna yung pag-umpisa mo ng para lang mag-catch siya ng bird. At kapag steady na ang apoy, Palaki na ng palaki yung pinaka-panggatong natin. Ito na yung fuel na sinasabi natin. Yung final ano niya. done! Bilang reward, nagluto na sila ng aming hapunan. Kaya, kakain na lang. Alright! At dahil walang kuryente, walang signal ang mga phone namin at lalong walang wifi. Tulog na lang katapat ito. Good night, Bieros! Mga chup-chup! You know what, Bieros? It's not that bad waking up in this beautiful island. At naka-set up na yung camera. Ayos ah. Natulog ba kayo? Morning. 5:35 in the morning. Okay naman yung tulog ko. Buti may dumaan na hangin. Actually, constant naman. Himbing naman. At syempre, kailangan lutuin ng fresh catch of the day. Ang bigat, anak ng tinapa. Ang bigat! Ilang kilo to? Mga 6 kilo. Kailan ng asin to, no? Microwave, please. Then, enjoy your breakfast sa tabi ng dagat with the morning sun. Ito ang totoong alfresco. Siyempre, di lang naman pagtatayo ng tent ang activity namin dito sa Polillo dahil marami rin itong kalapit na isla. Patido, nilalagay nila yung yung tawag nilang MOP, motor float. Nilalagay nila sa isang net at nilulubog nila mga 7 meters deep. It's eerie and beautiful at the same time dahil eerie, parang makikita ko, syempre medyo gory, may naisip ko, diba? But at the same time, it's beautiful dahil the calmness of the water and the color, deep blue, because it's really, really deep. So, Omar? Okay. Sabi nila, dito ko lang daw ako makakain ng masarap na pagkain. Apo. Nasampulan ko rin ang one-of-a-kind island delicacies ng Quezon.
Sasang hotdog. Mukha siyang alimango. Nyug na may halong yung laman niya. Yung taba ng koray. Wow! Yung essence ng alimango nandun. At the same time, nalalasaan mo din yung nyug na malutong. Good combo. Magkalasa sila dahil ganun din yung texture. Galing planeta Earth po ba ito? Galing sa ilalim ng lupa po. Iwanin na po natin sila doon. Ayun. Ah, okay. Puro aligyan loob. Puro aligi. Yung aligi niya matigas. Kakaiba siya. Mabuhok. Ayan po ay sinantol. Sinantol! Ang pinakagulay niya ay santol. Ah. Ang kanya pong sahog ay alagad. May sipit din po. Ito, may sipit din. Sarap ng base. Sarap ng sauce. Nyug. Tapos santol. Santol. Galing. Alam mo, may mga locations talaga o yung mga shoots namin talaga na planado pero hindi namin alam kung ano may expect namin. Yeah, I mean, hit or miss talaga yan. Katulad ng pinuntahan namin sa Abra. Okay? Abra. Alam ng mga tao yan. Pero yung falls na pinuntahan namin sa Abra, kalahin mo sumakay kami sa truck. Yung truck na yun, madaling araw, walang seatbelt, pag ganyan kami for like more than an hour. Ganyan, tama. Pero okay yan. Pagdating namin doon, wow! As in, wow! Worth the trip, worth the pagpalit ng mukha namin, worth yung mga Ochi or Black and Busa, put. Maganda yon for picture take. Instagram mo rin. Good job. Ang mga sinabi nila parang rice terraces pero waterfall. Na okay, ang kinaganda nito pala, kahit na umulan, kahit sama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Kaya kahit na nagkakaroon ng bagyo, walang kumahalong lupa. At bukod sa nagagandahang falls at rice terraces, ang immersion with the Maeng tribe ng Abra ay one-of-a-kind experience din mga biyero. Ang mga tingyan, ang grupo ng mga katutubo na makikita sa kabundukan ng Cordillera. Madalas silang matatagpuan malapit sa ilog. Pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. 70% ng mga taga-Abra ay tingyan. Sila ang mga unang nanirahan sa Abra. Kung gusto nyo magpalipas ang ilang araw dito, no problem. Ito na ata ang pinakamurang homestay sa buong Pilipinas at 100 pesos per night. Meron ka pang ganito kagandang view. Up next! Minsan lang sa buhay namin na may ganito na kasama ko po kayo. Ay di, ililinggo po. Babalik po kami dito. So ito yung mga tour guide natin. Experienced. 30 years na in the business. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko?
Alam mo, may malaking rason talaga para bumalik sa Mararison Island sa Kulasi Antique. Siyempre, miss ko na si Lola. Nagsalubong sa atin, bigay sa atin ng welcoming rites, spreading luya all over our bodies. And hey, yung tumakbo tayo sa Malabatanes na mga bulubundukin. Plus, hello, nakihay din tayo sa mga may-ari ng homestay and welcomed us sa isang napakasarap na meal. Una sa listahan ang napakagandang isla ng Malalison sa Kulasi Antique. Tahimik at ramdam ang mabagal at simpleng buhay probinsya. Yan ang feels ng Kulasi dito sa Antique. Galing daw ang salitang yan sa ibon ng kulasisi, isang uri ng indigenous parrot sa ating bansa. Hango rin ang salita sa kulasi na isang uri naman ng bakawan. Pero bago natin suyuri ng bayang ito, puntahan muna natin ang hidden gem na kung tawagin ay Malalison Island. Locals call it Mararison with an R, pero tama rin daw na tawagin itong Malalison. For now, we have 41 trained homestays. Ang kagandahan sa sistemang ito, ang locals ang kumikita at di ang mga big-time investor dahil wala pang major resorts dito. Isa sa mga nagpapa-homestay ay si Aling Cecilia. Sunod po. Kahit wala po yung sapatos ko. So may electric fan, may TV. Po, may electric fan. Bawat kwarto may electric fan. Kailan mo kayo nag-umpisa? Pagkatapos ng Yolanda. Yun talaga ang ano namin eh. Yun talaga ang umpisa na talagang maraming turista ang pumunta. Ang bahay ng pamilya ni Aling Cecilia may 4 na kwarto. Lahat ay maayos at may kutsyon ng higaan. Tahimik din sa isla, kaya talagang makakatulog kayo ng mahimbing. All in all, ilan pong mga tao pwedeng makitulog dito sa inyo? Mga 10, pataas baba. Meron pa kayong mga staff tol para sa mga bata? Opo, kung minsan mati yung may mga mag-asawa o pamilya, May dalang bata. Biyahero tip, sa inyong pagbubuk na matutuluyan na homestay, make sure legit na bahay ang tutuluyan nyo, and it's a must na mag-research online at magtanong sa local tourism office. And it's always better to be safe than sorry, mga biyahero. Mismo yung mga kaibigan ng mga turista na pumupunta po dito, sila na yung nagre-refer, nagbibigay ng numbers, at siya yun naman ang kinokontak ng mga incoming tourist po. Pero bukod sa comfy bed, the best experience ko rito ang home-cooked dinner. Sa price range na 250 pesos per head, may only rice na yan at 2 klase pa ng ulam. This is as fresh as it can be. Di rin mawawala ang ibang seafood classic, gaya ng kilawin na tuna at ang inihaw na labahita o barangon. Meron bang memorable na mga turista na nakilala nyo? Noong una talagang tumira dito sa amin yung 2 partner na taga-Russia na po sila. Tingnan na. Opo. May dalang vodka. May isang buwan silang tumira dito sa bahay talaga. Ayaw nila na may nakatira dito sa bahay. Okay. Sila lang. Sila lang. Kasi sila ang nagluluto, sila ang... Nakaubad, ganyan. Tama naman. Tapos ito po, ngayon po, kasi siyempre, kasama namin kayo sa pagkain. Uy, salamat po. Parang, kumbaga, minsan lang sa buhay namin na may ganito na kasama ko po kayo. Ay, hindi. Linggo-linggo po. Babalik po kami dito. Okay rin po. Nay, paano nyo yung pugita? Yung ginagawa namin dun, sir, pinapagkat, tapos igigisa na. Tapos, pinapabayaan mo ng kumulo. May sarili na din ang tubig, kung sa siya. Sa loob? Kung siya magtutubig sa kaldero, o sa kawali, tapos,
natapos na ubos na yung tubig na, saka mo siya tutubigan ulit para lumambot siya. Sa bandang huli, saka mo siya lalagyan ng tatanggata niya para... Parang masarap yun eh. Oo. Masarap po. Kakaiba. Parang kumakain sa isang restaurant. Sabihin niyo po ngayon, killer for the win. Killer for the win. Tama. Killer win. Dali mo na eh. Ang experience na yon kasama ang pamilya ni Aling Cecilia. Dagdagan pa ng napakagandang view ng kabundukan ng Malilison Island na kung tawagin ay Batanes of the North. Alam niyo yung mga eksena sa pelikula na may magandang tanawin at may malayong lalakbayin ang bida bago marating ang kanyang kalaban o misyon? Ilang hakbang pa, ito na ang bumulaga sa akin. Make for a very memorable outdoors experience indeed. I am speechless, mga biyero. Hindi ko inakala na ganito kaganda dito sa tuktok ng Malilison Island. So, we always, tell you about, asking the locals, talking to the locals para lang ma-maximize ang iyong adventure. Yun yung nangyari sa amin sa Iligan. Sinundan namin yung mga locals. Kanya kaliliit. Hindi naman sila bata. Mga bata sila. Dinala tayo sa magandang falls. Anong ginawa? Ba, umakyat! Tapos tumalon. 100 feet, 100 meters. Hindi ko alam basta nakakatakot. Sila wala lang. Hey! Ganon. Ako, tatalon ng ganon? Of course not! So, ang main point namin, talk to the locals. Huwag lang ganon kaliit. Bilang the City of Majestic Falls ang Iligan City. Alam niyo ba na may 24 na waterfalls sa lungsod na to? Sa katunayan nga narito ang isa sa pinakamagandang waterfalls na napuntahan ko, ang Tinago Falls. Tinago Falls or Hidden Falls ang tawag sa talon to na, you guessed it right, nakatago sa gitna ng bangin. Ang talon na to ay 73 meters o 240 feet across. Maaring lumangoy papunta sa ilalim ng falls, pero pinapayuhang gumamit ng life vest ang mga hindi marunong lumangoy. May klaseng ganda na to. Ito hindi tinatago. Well, open to the public naman. Actually, coming here, they created this place to be very tourist friendly. Yung tubig malamig, pero buong araw naman na magiging malamig. Clear. Water is clear. Pwede rin sumakay sa balsa para makalapit sa falls. So, ito yung mga tour guide natin. Experienced. 30 years na in the business. Tingnan sila, ang tagal nga lang yun. Ano? Ang Tagalog ka? Hindi ako marunong mag-Bisaya. Ano lang ang pangalan mo? Pangalan ko? Piolo. 15 minutos ng lakaran, tatawid sa dalawang ilog, lalakad sa gilid ng bundok, dadaan sa sagingan, para lang makipagkita sa babira mo. Akalain nyo na siya ang totoong guide natin. Banda. Sige na. Sige na. Dito. Let's go.
Finally, welcome to Dudlongan Falls! Ang kambal na talon nito ay 20 meters o 65 feet ang taas. Ito tambay nyo. Tumatambay kayo dito. Sayang hindi natin abutan dahil medyo umulan pala. So yung tubig can be well, naturally is clearer. Pero dahil nga naghalo yung ulan pati yung lupa, ayan na, naging medyo olive green. Hindi lang pala simpleng ligo ang ginagawa ng mga batang ito rito. Presenting the future of Philippine diving. Wow! Eh di kayo na. Lalawin na lang ako. Kung gaano ka-hyper at energetic ang mga batang yan sa iligan. Chill like the Abuan River naman ang mga dumagat ng Isabela. Bago pa man dumating ang mga Kastila, nauna nang nanirahan ng mga agta o dumagat sa Isabela. Tuwing umaga, bumababa sila para maligo at maglaba sa ilog ng Abuan. Magandang umaga po. Ano po ginagawa niyo dito? Maglalaba? Ayun. At maliligo. Ako naman, mamamangka. Okay lang. Sobrang refreshing na makakita ng ilog at makasakay sa bangka. No wonder sa ganitong oras, pumupunta ang mga dumagat sa ilog ng Abuan. Sa pampang ng ilog ng Abuan, naninirahan ng ilang mga agta. Binigyan sila ng gobyerno ng mga housing na gaya nito. Pero patuloy pa rin sila naglalaro sa kalsada kasama ang ibang bata agta. Bagamat patuloy ang pag-unlad ng Isabela, ang mga grupo ng agta na ito, malakas ang kapit sa kanilang mga kinagisnan at payak na pamumuhay. Magtanim ng palay, fishing, pangunahan yung palos tapos yung ludoy. Masasarap po yung isda, ma'am. Yung mga yung banak, yung parang banak. Hekan na ito Elias Fernandez Tubong Palanan, mapiya dimang ni kamatanan. Walang bahid ng karangyaan o teknolohiya. Ang ibang agta na gaya nila, umaakit pa ulit ng bundok dahil mas komportable raw sila doon. Susunod! Kung malapit na beach trip ang hanap nyo, malamang minsan na kayong nakadayo sa lugar na to. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kung malapit na beach trip ang hanap nyo, malamang minsan na kayong nakadayo sa lugar na to. Sikat ito sa buong mundo dahil sa dami ng mga diving site.
Bukod dyan, mayaman din sa kasaysayan, kultura at iba't ibang produkto ang probinsyang ito. Alay! Ay, saan pa ba? Di sa Batangas, alay! You know, we always enjoy and never take for granted yung isa sa mga magandang dive sites sa buong mundo, ang Anilao. Or yung mga beaches ng Batangas, ang dami, di ba? Which is so very convenient, geographically convenient para sa mga Manileños dahil it's just like 2 to 3 hours away. Parang nakalimutan ko ata ang dive spot na yon dahil sa bagong experience ko with Monterey Diving. Talaga sa tao, may naisipan naman sila para ma-entertain ka sa tubig. Astig. You can control it. It's not, and then, yung kumahatak sa'yo doesn't have to go fast. It really depends on when you get comfortable, going down, going up, going down, going up. Parang gusto mo ng paglaruan. Go down, go up, go down, go up. Alam mo parang, I don't know, Aquaman. And then you just forget about reading. Sabihin na parang you're really enjoying your time underwater. That's sick. Super sick. Love it. Must try. Good job. Laking gulat namin na hindi lang pala yun kilala sa Batangas. Napuntahan namin yung old city or old town of Taal. Ang dami na kami na nalaman at nakilala sa kanilang history. Medyo catapulted back in time. Dito ako tutulog kagabi. Nagsiga muna ako kanina umaga at nagpakain ako ng manok. This is a house on stilts. Separate yung bathroom and the quarter or the quarters. So you can see, yung loob ng bahay parang sa labas ng bahay. In the sense na lumang tingnan. Ayan, chef, okay na po. So pwede nyo na pong sabihin kung ano po yung niluto nyo. So, ito po yung aming adobo paella. Bale, meron po siya nung niluto po na adobo. Tapos yung pong sarsa po ng adobo, sinama po namin sa rice. Nilagyan po namin ng chorizo. Pork heaven. Thanks, chef. Pero gusto ko malaman kung ano lasa ng kanilang langganisa. Hindi siya on the sweet side. Meron siyang konting asim na feeling ko pag maglalagay ka pa ng suka ng sili, mas pasok. Breakfast by the Ranch! Check! Alam niyo kung minsan parang kapag nakapunta lang sa isang lugar, katulad ng La Union, na talagang dinadaanan ng mga tao papuntang somewhere sa north or yun talaga yung kanilang pakay dahil magsasurf sila. Kung wala namang budget, pwede rin mag-swimming sa Santorini, Greece. O kaya mag-wine tasting sa Napa Valley in California. O mag-jet ski sa Miami. Paano? Madali lang yan. Why don't you just visit LU? Yep, La Union. Sometimes, hindi nila alam na meron pa palang magagandang tanawin na hindi pa nila napupuntahan. Katulad ng na-experience namin na adventure sa isang napakagandang waterfalls. Damn, that was a good one. Di lang basta dagat at surfing ang pambato ng Zambales dahil siksik din to sa outdoor adventure.
Good afternoon po. Good afternoon po. Nakakaaliw kasi yung lugar niyo eh. Salamat po. Medyo makulay. Parang gawa-gawa lang ng mga estudyante. Ang second floor ay bunk beds. Opo. Ilan po yung bunk beds nyo dito? Bali, dito po, sir, is ang capacity po nito is 44 packs. Okay. Tapos may pang-animan po kami doon sa baba. Magkano naman ito? Per bed? Per head po, sir, 450 po, sir. 450 per head. Okay, tapos nun, wala air condition, electric fan lang. Tapos nun, meron kang kulambo para sa mga lamok. Kala, naisip ko kung makakatulong dito sa libur. Siguro with a few bottles of beer, yeah, might do the trick. And to cap things off sa Zambales, why don't you check out this waterfalls na di pa alam ng marami? '16 is out, 2017 is in. Here's to another year of awesome adventures with you, mga biyeros. Ready? Mga biyero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pang may mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.